Araling Panlipunan 5, Quarter 3, Week 3 hanggang Week 4. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagbabagong pangkultura sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang pagbabagong pangkultura sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Pagkatapos ng aralin, kayo ay inaasahang matatalakay ang impluwensya ng mga Espanyol sa kultura ng mga Pilipino. Sa araling ito, matututunan mo kung paano binago ng mga Espanyol ang kalagayang panlipunan ng mga Pilipino. Kaya bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang una, nasusuri ang pagbabagong kultura ng mga Pilipino sa panahon ng Espanyol. Pangalawa, napahahalagahan ang kultura ng mga Pilipino. At pangatlo, naihahambing ang mga pagbabago sa kultura sa panahon ng Espanyol at kasalukuyan. Pagmasdan ang mga larawan na nasa ibaba. Suriin ng mabuti kung ano ang inilalarawan ng mga ito. Sa unang larawan, ipinapakita ang pagiging magalang ng mga Pilipino. Nakaugalian ng mga Pilipino na magmano sa mga nakatatanda. Sa pangalawang larawan naman, ipinapakita ang kultura ng mga Pilipino na tuwing may pagdiriwang, nagkakaroon ng palaro na katulad ng palo sebo. Sa pangatlong larawan naman, ipinapakita ang nakagisnang kasuotan ng mga Pilipino. At sa panghuling larawan naman, ipinapakita ang mga tradisyonal na sayaw ng mga Pilipino. Ngayon ay iyong alamin ang pagbabagong pangkultura sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Basahin at unawain ang teksto sa ibaba. Pagbabagong pangkultura sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Sa huling bahagi ng ika-16 na siglo, maraming aspeto ng pamumuhay ng mga Pilipino ang kinakitaan ng bahid ng kulturang Espanyol. Malaki ang impluwensya ng Kristyanismo sa mga pagbabagong naganap sa kulturang Pilipino. Ilan sa mga impluwensya ng kulturang Espanyol sa kulturang Pilipino ay ang mga sumusunod. Panahanan. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang mga Pilipino ay nagtayo ng mga tirahan na malapit sa baybayin at sa tabing ilog. May mga nanirahan din sa mga kabundukan. Ito ay upang malapit sila sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Ang disenyo ng mga tirahan ng mga Pilipino ay kadalasang yari sa mga likas na materyales tulad ng kawayan, buho, kogon at ratan na angkop sa klima ng bansa. Ang tirahan ng mga Pilipino ay tinatawag na bahay kubo. Sa pagdating ng mga Espanyol, nabago rin ang istruktura ng tirahan ng mga Pilipino. Ipinakilala ng mga Espanyol ang bahay na bato. Ito ay malaki at matibay, gawa ang unang palapag nito sa bato, at ang ikalawang palapag naman ay yari sa matigas na kahoy. Lutuin. Ang impluwensya ng mga Espanyol sa pagkaing Pilipino ay makikita pa rin hanggang sa kasalukuyan. Natutunan ng mga Pilipino ang pagluluto ng longganisa, tosino, embutido, bistek, kalyos, torta, pochero, escabeche, menudo, afritada, relleno, mechado,
kaldereta, at estofado na madalas makikita sa tuwing may pagdiriwang. Nariyan din ang arroz caldo, empanada, paella, chicharon at leche flan. Natuto ang mga Pilipino na gumamit ng kutsara, tinidor at kutsilyo sa pagkain. Mga kasangkapang tulad ng tasa, baso, mangkok at plato na naging impluwensya rin ng mga Espanyol at Tsino. Isa rin sa naging impluwensya ng kulturang Espanyol ay ang pananamit. Unti-unting natutunan ng mga Pilipino ang magsuot ng mga damit na may istilong Espanyol. Naging pangunahing impluwensya ng mga Espanyol ay ang tsinelas at sapatos. Ang mga kalalakihan ay natutong magsuot ng sombrero, mahabang pantalon, jacket, kamisa chino, ropilya at sapatos. Ang mga kababaihan naman ay natutong magsuot ng saya o mahabang palda at kimono, blusang yari sa pinong tela. Minsan, sinasamahan nila ito ng panuelaw, malaking panyo na ipinapatong sa balikat at mantilyaw alampay. Naimpluwensyahan din ng mga Espanyol ang pagsusuot ng paineta o panggayak na suklay sa buhok. Nakagawian din nilang magdala ng abaniko at panyolito. Ang kasuotang Maria Clara, isa sa mga pangunahing tauhan sa nobela ni Jose Rizal, ang isang halimbawa ng kasuotan ng mga kababaihan noong panahon ng mga Espanyol. Isa rin sa naging impluwensya ng kulturang Espanyol ay ang edukasyon. Walang formal na edukasyon ang mga sinaunang Pilipino noon. Natuto sila sa mga turo ng kanilang mga magulang tulad ng pangingisda, pangangaso at pagtatanim. Bagamat may baybayin, ngunit wala silang formal na edukasyon. Sa panahon ng mga Espanyol, ang formal na edukasyon sa Pilipinas ay pinasimulan. Ang mga praile ang nangasiwa sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Layunin nito na turuan ng mga Pilipino na mamuhay sa pamamaraang Kristiyano. Dito nagsimula ng magtayo ng iba't ibang paaralan at kolehiyo. Ang pagtuturo ng asignaturang tulad ng katesismo o relihiyon, pagsulat, pagbasa at aritmetika ang tanging focus ng mga paaralan. Ang mga paaralang ito ay eksklusibo lamang sa mga kalalakihan bago pa man sumapit ang ika-19 na siglo. Noong ika-19 na siglo lamang sila unang tumanggap ng kababaihang Pilipino. Isa sa mga naitayo ng mga Espanyol na paaralang pangkolehiyo ay ang University of Santo Tomas na makikita sa Manila. Isa rin sa naging impluwensya ng kulturang Espanyol ay ang musika, sayaw at mga pagdiriwang. Unahin natin ang musika. Ang angking talento ng pagkahilig ng mga Pilipino sa musika ay lalo pang umunlad noong panahon ng mga Espanyol. Natutunan ng mga Pilipino ang musikang kanluranin, ang paggamit ng instrumentong alpa, violin, gitara, piano at flauta ay nalaman din. Naipakita rin ang kanilang husay sa paglikha ng instrumentong yari sa kawayan. Halimbawa nito ay ang organong kawayan na nasa simbahan ng Las Piñas na ginawa ni Padre Diego Serra, isang Rekoletong misyonero noong 1818. Naging tanyag sa larangan ng musika sina Jose Canseco, Bibiano Morales, Marcelo Adonay, Hipolito Rivera, Andres Dancel at Ladislao Bonus. Sayaw. Nakilala ang mga sayaw na hota, surtido, habanera, tango, fandango, lanceros, rigodon, folk, mazurka at waltz. Nahaluan din ng impluwensya ng kaluranin ang mga katutubong sayaw ng mga Pilipino. Sinayaw ang itik-itik at tinikling sa indayog na lahota at polka.
Ang mga ilang galaw naman sa Cariñosa, sayaw na Santa Isabel, at iba pang sayaw pag-ibig at pananampalataya sa mga santo ay hango sa waltz. Pagdiriwang. Malaking impluwensya rin ang mga iba't ibang pagdiriwang panrelihiyon na dinala ng mga Espanyol. Ang mga ito ay naging bahagi na rin ng tradisyong Pilipino hanggang kasalukuyan ay ipinagdiriwang pa rin. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Pasko. Ang Pasko ay pagdiriwang ng bawat pamilya na ginugunita ang kapanganakan ni Jesus. Kumakain sila sa Noche Buena at nagbibigayan ng regalo katulad ng ginawa ng 3 hari na nagbigay ng regalo kay Jesus. Pista. Ang kapistahan ng patron o santo ng bayan ang pinakatanyag na nakakaaliw na pagdiriwang. Kumpleto ito sa mga banderita sa kalsada, banda ng musiko, palaro, palabas at sayawan. Bahagi nito ang magarbo at magastos na handaan. Ang mga kamag-anakan sa ibang bayan ay dumadalaw upang makipagdiwang ng pista. Natutong mangutang ang mga Pilipino para may maihanda sa araw na ito. Mayroon ding prosesyon ng mga napiling magandang kababaihan tuwing Flores de Mayo at Santa Cruzan. Isa pa sa mga pagdiriwang na ginugunita ay ang mahal na araw. Ang Kwaresma o mahal na araw ay sinisimulan sa Linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Nagdaraos sila ng mga gawaing pansimbahan kagaya ng misa at prosesyon. Sa panahong ito, binabasa nila ang pasyon o aklat na kung saan nakasulat ang buhay ni Hesukristo. Nakapapanood din tayo ng mga prosesyon ng mga taong sinasaktan ang kanilang mga sarili tulad ng pagpasan at pagpapako sa krus. Kilala ang Kutod, San Fernando, Pampanga sa mga gawaing ito. Sila ay nagpipenitensya na kinapapalooban ng sariling pagpaparusa bilang pagbabalik tanaw sa hirap at sakit na dinanas ng Panginoong Hesukristo. Isa pa sa mga pagdiriwang na impluwensya ng kulturang Espanyol ay ang binyag at kasal. Ang bawat Pilipino ay dumaraan sa ritual na pagbibinyag. Ito ay palatandaan na bahagi na ng mga pananampalatayang Kristiyano. Ang taong binibinyagan ay kumukuha ng ninong at ninang sa paniniwalang gagabay at gaganap sila bilang pangalawang magulang niya. Gayon din ang kaugalian sa kasal. Mamimili ng mga ninong, ninang at abay upang maging saksi ng kanilang kasal o pag-iisang dibdib. Isa rin sa mga naging impluwensya ng kulturang Espanyol ay ang mga laro. Marami ring mga larong Pilipino ang naimpluwensyahan ng mga Espanyol. Ang mga larong ginagamitan ng card ay nakuha natin sa mga Espanyol tulad ng Juego de Prenda, Panggingi, Kuwaho at Siete-Siete. Mga larong panlabas naman ang mga patintero, sipa at palo sebo. Isa ring impluwensya ng kulturang Espanyol ay ang panitikan. Malaki rin ang naging impluwensya ng mga Espanyol sa larangan ng panitikan. Ipinakilala ng mga Espanyol ang dasal, nobena, talambuhay ng mga santo at santa, awit, korido, tula, kwento, moro-moro, sinakulo, karilyo at sarswela. Halimbawa ng panitikan ay ang awit tulang pasalaysay na binubuo ng 12 pantig sa bawat linya. Halimbawa nito ay ang Florante at Laura na likha ni Francisco Balagtas, ang tinaguriang prinsipe ng Makatang Tagalog. Korido, tulang may 8 pantig sa bawat taludtod. Ang Ibong Adarna at Don Juan Tiñoso ang mga halimbawa nito. Sumunod na halimbawa ng panitikan ay ang moro-moro. Dulang nagpapakita ng paglalaban ng mga Kristiyano at Muslim at ang wakas nito ay ang pagkagapi ng Muslim o pagtanggap sa relihiyong Kristyanismo. Isa rin sa halimbawa ng panitikan ay ang sarswela.
Dulang may salitaan, sayawan at awitan. Isa pa sa halimbawa ng panitikan ay ang karilyo. Dulang gumagamit ng mga tau-tauhang karton na pinapagalaw sa harap ng ilaw. Isa pang halimbawa ay ang senakulo. Dulang nagpapakita ng mga paghihirap at pagpaparusa sa Panginoong Hesukristo. Isa rin sa naging impluwensya ng kulturang Espanyol ay ang pagpapangalan. Nagbago rin ang paraan ng pagpapangalan ng mga Pilipino. Batay sa kautusan ni Gobernador General Narciso Claveria Bautista, ang Claveria Decree noong 1849. Dahil dito, binigyan ng apelyidong Espanyol ang mga Pilipino tulad ng De la Cruz, Del Rosario, De los Santos at Santiago. Nakatala ang mga ito at mahigit 61,000 mapagpipili ang apelyido sa Katalogo Alfabetico de Apelyidos. Isa rin sa impluwensyang kulturang Espanyol ay ang relihiyon. Itinuro ang mga Katolikong kaugalian gaya ng pagbibinyag, pagpapakasal, pangungumpisal, pagrorosaryo, pagnonobena, pagsimba at iba pa. Kaugnay nito, dinala ng mga Espanyol sa Pilipinas ang sistema ng palimbagan. Ang doktrina Kristiyana, ang kauna-unahang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1593. Ito ay isang aklat tungkol sa katesismo at mga dasal at isinalin ito sa wikang Tagalog. Ngayon ay sagutan na ang mga gabay na tanong. Para sa unang katanungan, ano-ano ang mga pagbabago sa kultura ng mga Pilipino sa panahon ng Espanyol? Tama! Ang mga pagbabago sa kultura ng mga Pilipino sa panahon ng Espanyol ay ang panahanan, lutuin, pananamit, edukasyon, musika, sayaw at mga pagdiriwang, mga laro, panitikan, pagpapangalan at relihiyon. Pangalawang katanungan, alin sa mga impluwensyang Espanyol ang umiiral at ipinagpapatuloy pa sa kasalukuyan? Tama! Sa kasalukuyang panahon, umiiral at ipinagpapatuloy pa rin ng mga Pilipino ang mga pagdiriwang, lutuin, pagpapangalan, relihiyon, mga laro, musika, sayaw, edukasyon at mga kaugalian. Para naman sa pangatlong tanong, paano naimpluwensyahan ng Kristyanismo ang kultura ng mga Pilipino? Tama! Malaki ang naging impluwensya ng Kristyanismo sa kultura ng mga Pilipino dahil sa pamamagitan ng mga Espanyol, ipinakilala sa mga sinaunang Pilipino ang Panginoong Hesukristo, kaya tayo magpahanggang ngayon ay nakapagdidiwang ng Pasko at mahal na araw. Pang-apat, nakatulong ba sa mga Pilipino ang pagbabagong pangkultura upang maging mabuti ang kanilang pamumuhay? Ipaliwanag ang iyong sagot. Nakatulong ng malaki ang impluwensya ng kulturang Espanyol sa pamumuhay ng mga Pilipino, tulad na lamang sa ating pananamit, tirahan, paniniwala, edukasyon, mga pagdiriwang, panitikan at iba pa. Malaki ang naiambag nila sa kung ano ang bumubuo sa ating bansa at lalong-lalo na sa ating pagka-Pilipino. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Gayahin ang graphic organizer na nasa ibaba sa iyong sagutang papel. Gamit ang ginawang graphic organizer ay magbigay ng mga pagbabago sa panahong kolonya sa bawat elementong kultura. Ang mga nakapaloob sa graphic organizer ay mga pagbabagong kultural sa panahon ng Espanyol, gaya ng sayaw, musika, pagdiriwang, panitikan, at pagpapangalan. Sa sayaw, nakilala ang mga sayaw na hota, surtido, habanera, tango, fandango, lanceros, rigodon, folk, mazurka at waltz. Sa musika naman, natutuhan ng mga Pilipino ang musikang kanluranin, ang paggamit ng instrumentong alpa, violin, gitara, piano at plauta ay nalaman din.
Sa pagdiriwang, nakilala ng mga Pilipino ang iba't ibang pagdiriwang panrelihiyon na naging tradisyong Pilipino hanggang kasalukuyan. Sa panitikan, ipinakilala ng mga Espanyol ang dasal, nobena, talambuhay ng mga santo at santa, awit, korido, tula, kwento, moro-moro, senakulo, karilyo at sarsuela. At sa pagpapangalan, nabago rin ang paraan ng pagpapangalan ng mga Pilipino dahil sa decree noong 1849. Nagkaroon ng mga Pilipino ng apelyidong Espanyol na hanggang sa kasalukuyan ay ating gamit. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, sa iyong sagutang papel, gayahin ang chart na nasa ibaba. Gamit ang ginawang chart, paghambingin ang mga sumusunod noong panahon ng Espanyol at sa kasalukuyan. Isulat ang salitang naglalarawan sa tamang hanay. Sa unang kolum, nakasulat ang mga elemento ng kultura. Pangalawang kolum naman, panahon ng Espanyol. At pangatlong kolum, kasalukuyan. Paghambingin ang dalawang ito. Halimbawa, elemento ng kultura ay ang laro. Panahon ng Espanyol, patintero at sipa. Kasalukuyan, computer games na ang laro. Para sa unang bilang, pananamit. Noong panahon ng Espanyol, mahaba ang pananamit, di makikita ang balat. Sa kasalukuyang panahon, maiksi ang pananamit at nakikita na ang balat. Pangalawa naman ay relihiyon. Noong panahon ng Espanyol, isa lamang ang relihiyon, Katoliko. Sa kasalukuyan, marami ng relihiyon, katulad ng Protestante, Baptist, Evangelical, Iglesia at marami pang iba. Kapangatlong elemento ng kultura ay ang edukasyon. Noong panahon ng Espanyol, praile ang nangangasiwa o guro sa paaralan. Sa kasalukuyang panahon, guro na ang nagtuturo. Pang-apat ay lutuin. Noong panahon ng Espanyol, mga pagkaing may sarsa, gaya ng mechado, menudo, afritada at iba pa. Sa kasalukuyan, mayroon na tayong pagkaing fried chicken, spaghetti, tinola at marami pang iba. Sa panahanan naman, noong panahon ng Espanyol, gawa pa sa kahoy ang pangalawang palapag ng bahay. Ang unang palapag ay gawa sa bato. Sa kasalukuyang panahon, modernong bahay na ang makikita. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Sa isang malinis na bond paper, gumawa ng poster na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura ng mga Pilipino. Narito ang rubric para sa paggawa ng poster. Makikita sa unang kolum ang mga kriteria katulad ng pagkamalikhain, presentasyon, organisasyon, at kaangkupan sa paksa. Sa pangalawa, pangatlo, pang-apat at pang-5 kolum ay ang mga puntos. Para naman sa pagsasanay bilang 4, iguhit sa may patlang ang masayang mukha kung tama ang isinasaad ng pahayag at malungkot na mukha naman kung hindi. Una, ipinakilala ng mga Espanyol ang bahay na bato. Ito ay malaki at matibay, gawang unang palapag nito sa bato at ang ikalawang palapag naman ay yari sa matigas na kahoy. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Magaling, ito ay masayang mukha. Pangalawa, may formal na edukasyon ng mga sinaunang Pilipino noon. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Pangatlo, sa pananamit ang naging pangunahing impluwensya ng mga Espanyol ay ang tsinelas at sapatos. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Pang-apat, madaling natutunan ng mga Pilipino ang pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika tulad ng plauta, violin, harpa, at piano na dala ng mga Espanyol sapagkat kahalintulad ito ng mga instrumentong katutubo sa kanila.
Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. At panglima, bago pa dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay marunong nang gumamit ang mga Pilipino ng kutsara at tinidor at kutsilyo sa pagkain. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Para naman sa pagsasanay bilang 5, piliin ang mga bagay, produkto na dinalang pagbabago sa Pilipinas noong panahon ng Espanyol na hanggang kasalukuyan ay di pa nawawala. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang mga naging impluwensya ng kulturang Espanyol na sa hanggang kasalukuyan ay makikita pa ay ang mga sumusunod: bistek, panyeta, sapatos, patintero, Pasko, kasal, bahay na bato, Santa Cruzan, at empanada. Para naman sa pagsasanay bilang 6, impluwensya noon, narito pa rin ngayon, pagmasdan ng mga sariling pamayanan at tukuyin ng mga bagay na kakikitaan pa rin ng mga impluwensyang kolonyal. Tularan at kumpletuhin ang checklist batay sa hinihingi nito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Aspetong pangkultura, panahanan. Ito ay check. Tiyak na halimbawa na makikita sa pamayanan. Makikita pa ito sa mga makasaysayang lugar tulad ng bahay ni Rizal sa Laguna. Pangalawa, pananamit. X. Tiyak na halimbawa, wala na ang mga lumang kasuotan, puro modernong kasuotan na ngayon. Pangatlo, lutuin. Check. Lutuin pa rin ng Espanyol ang karaniwang niluluto sa bahay sa kasalukuyang panahon at ang mga ito ay hindi nawala bagkus ay nanatili pa rin. Pang-4, sayaw. Check. Nananatili pa rin ang mga sayaw na ipinamana ng mga Espanyol dahil ito ay ginagamit pa rin sa mga okasyon o pagdiriwang. At pang-5, pagdiriwang. Check. Nananatili pa rin ang mga pagdiriwang na namana natin sa mga Espanyol. Para naman sa pagsasanay bilang 7, piliin ang angkop na inilalarawan ng bawat bilang. Isulat ang tamang titik sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, bahay na bato. Ang tamang sagot ay letter E, panahanan na dinala ng mga Espanyol. Pangalawa, leche flan. Ang tamang sagot ay letter D, panghimagas na hanggang kasalukuyan ay di nawawala sa handaan at paborito ng mga Pilipino. Pangatlo, mahal na araw. Ang tamang sagot ay letter C, isang pagdiriwang na pagbabalik-tanaw sa naging pasakit na dinanas ni Hesukristo. Pang-4, patintero at sipa. Ang tamang sagot ay letter A, mga larong panlabas na impluwensya ng mga Espanyol. At pang-5, barot saya. Ang tamang sagot ay letter B, uri ng pananamit noong panahon ng mga Espanyol. Napag-alaman ko na maraming impluwensyang kulturang Espanyol sa pamumuhay ng mga Pilipino tulad na lamang sa ating pananamit, tirahan, paniniwala, edukasyon, mga pagdiriwang, panitikan at iba pa. Mabuti man o di mabuti ang epekto nito, hindi maikakaila na maraming pamana ang iniwan ng mga Espanyol sa kulturang Pilipino. Malaki ang naiambag nila sa kung ano ang bumubuo sa ating bansa at lalong-lalo na sa ating pagka-Pilipino. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, ay hindi tuluyang nawala ang ating kinagisnang kultura. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!